Aminado ang mga atleta mula sa Delfin Albano na labis ang kanilang pagkadismaya matapos mabigong makapasok sa palarong pambansa sa kabila ng inaasahang pagkakasungkit nila ng slot bilang qualifier. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Nowitzki Ivan Mendrano, football player qualifier ng palarong pambansa, ibinahagi nito na sariwa pa ang kanilang tagumpay nang bigla nilang matanggap ang balitang hindi sila makakasali sa pambansang kompetisyon. Anya nagulat sila at nakaramdam ng lungkot dahil inakala nilang sigurado na ang kanilang pwesto. Gayunman iginiit nito na pinili pa rin nilang panatilihin ang respeto sa isa't isa sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Dagdag nito, pansamantalang tumigil ng 1 linggo sa ensayo ang kanilang koponan upang makapagpahinga. Subalit agad din silang bumalik sa training matapos nito. Kahit anya masakit pa rin ang nangyari, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paghahanda bilang mga atleta. Umaasa naman si Medrano na muling ikonsidera ng kinaukulan ang kanilang kaso upang mabigyan sila ng pagkakataong maipakita ang kanilang kakayahan sa palarong pambansa. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kapwa-atleta na huwag agad panghinaan ng loob sa kabila ng mga pagsubok at patuloy na ipaglaban ang kanilang mga pangarap. Ganitong bahagi ng pahayag ni Nowitzki Ivan Medrano. Medyo masakit pa rin yung pakiramdam, ma'am, pero nag-usap muna kami as a team. Trinay po namin din yung sitwasyon, tsaka pinakinggan rin po namin yung sides ng isa't isa. Yung iba naglabas ng saloobin. Yung iba, ma'am, tahimik lang, pero mararamdaman mo talaga yung disappointment. After po nun, ma'am, nagpagita pa rin po kami ng respect kahit hindi madali tanggapin, ma'am. Dahapon, ma'am, nagtitraining rin po kami nung kahit masakit pa rin yung pakiramdam namin nung nalaman namin. Samantala, inilahad ni School Head Peter Batarao ng Delfin Albano na una nilang kinumpirma ang impormasyon sa Division Sports Office bago ito ipinaalam sa lokal na pamahalaan at sa mga atleta. Ayon sa kanya, malaking dagok ito sa mga manlalaro na umaasang makakalaro sa pambansang kompetisyon, lalo't na una na nilang naibahagi ang magandang balita ng kanilang pagkapanalo. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang kakulangan sa budget kung saan tinatayang aabot sa humigit kumulang 30,000 pesos ang gastusin kada atleta para sa naturang kompetisyon. Dagdag pa ng school head, bagamat hindi malinaw ang lahat ng dahilan ng pagkakatanggal, ay may mga ulat na hindi umano naabot ang ilang pamantayan at limitasyon sa bilang ng mga atletang ipadadala. Sa kabila na tiniyak niya na hindi nila hahayaan na panghinaan ng loob ang mga estudyante at patuloy silang hihikayatin na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay at abutin ang kanilang mga pangarap sa larangan ng sports. Ganitong bahagi ng pahayag ni School Head Peter Batarao. Na naunawaan naman natin yung kung sakaling hindi na tayo makalahok po, ano, ang football team natin sa palarong pambansa, ano, ganoon pa man, kung meron po sanang kaunting posibilidad ako, no, kasi ito nga na maraming nakikiusap na gumawa tayo ng paraan, yun nga po, no, sana kung makarating, although nasabi na po, nakapag-decide na po ang Cabra Board na hindi na po mapapasama ang ating football team, sinabihan na lang po natin ang ating mga estudyante. Anyway, pagdating naman sa college ka po, huwag ninyong hayaang i-give up yung mga pangarap niyo, yung dream ninyo, ano, na makapaglaro, kasi passion po nila na. Sa panayam naman kay Coach Christian J. Crespicio ng nasabing team, iginit nitong malinaw sa kanilang natanggap na impormasyon mula sa Division Sports Office at mga regional officials na walang ipadadalang football secondary team ng Isabela sa palarong pambansa ngayong taon. Anyang paunahing dahilan na ipinarating sa kanila ay ang budget constraint, kung saan napakalaki ng kailangang gastusin sa bawat atleta, kabilang ng pamasahe, pagkain, uniform at iba pang tournament expenses. Dagdag pa ni Respicio, maging ang mga magulang at school officials ay agad na nagkaroon ng pagpupulong upang pag-usapan ang posibleng alternatibong suporta para sa mga atleta. Sa kabila ng hindi paglahok, umaasa ang coaching staff na magsisilbing inspirasyon pa rin ang karanasan ng mga atleta upang lalo pang paghusayin ang kanilang kakayahan. Ganitong bahagi ng pahayag ni Coach Christian J. Respicio. Sports officer in the person of Sir Manolo Y. Baguno,
ay tinawagan po kami kinagabihan, ma'am, and he informed us na tanggal daw po, hindi po isi-send ang ating football secondary team sa palarong pambansa po, ma'am. Wala pong ibang isi-send na representative ng football secondary, ma'am. Dahil nga ang nakarating po na po sa amin ay dahil po sa Nagbigay naman ng mensahe si Sangguniang Bayan member Ellie John Galingana Caniero ng Delfin Albano para sa mga atleta. Anya sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng Delfin Albano footballers na kumatawan sa Team Isabela, huwag sanang hayaang mawala ang pag-asa dahil ang pagsubok na ito ay hindi katapusan ng laban, kundi bahagi lamang ng mas mahabang paglalakbay. Git pa ng opisyal, hindi dapat maging dahilan ang nangyari upang panghinaan ng loob o tumigil sa paglalaro ang mga atleta dahil ang hindi magpagkakasama sa palarong pambansa ay hindi nangangahulugang dito na nagtatapos ang kanilang mga pangarap. May mas malaking oportunidad pa umanong naghihintay sa tamang panahon. Ganitong bahagi ng mensahe ni Sangguniang Bayan member Ellie John Galingana Caniero. Alam natin na may mga hamon sa inyo at sa kabila ng mga hamon na ito na kinakaharap ninyo, huwag niyong hayaang mawala ang pag-asa. Ang pagsubok na ito ay hindi katapusan ng inyong laban, kundi bahagi lamang ng mas mahaba at mas makabuluhang paglalakbay. Huwag sana itong ang maging dahilan upang panghinaan kayo ng loob o kaya tuluyang tumigil sa paglalaro. Dahil kung hindi man kayo makarating sa palarong pambansa sa pagkakataong ito, hindi naman ibig sabihin na dito na natatapos ang inyong mga pangarap.